Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Davao City Police walay komentaryo sa gingong Davao Death Squad ni kanhi Pangulong Duterte. Usa ka senior citizen patay human maligsan og truck sa National Highway sa Cagayan de Oro City. Halos 20 ka toneladang tilapia nangamatay sa Lake Cebu sa South Cotabato. Pipila ka kapuso stars na hingangha sa kasaysayan ug kultura sa Davao Occidental. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Human gibutyag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dunay death squad sa Davao City ni atong mayor pasiya sa syudad. Davao City Police walay komento. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, giangkon ni kanhi Pangulong Duterte ang existence sa death squad sa Davao City atul sa Senate hearing kagahapon. Butang gipanawagan sa mga kongresista nga pasakaan na og kaso si FPRRD. Samtang Davao City Police no comment kalabot ni ini. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair? gangster, utusan ko, patayin mo yan, kay kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Mao kini ang gibutyag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga nagmaintain siya og usa ka death squad dihang mayor kini sa Davao City. Giingong gilangkuban kini og 7 ka gangster nga gimanduan nga mopatay og mga kriminal. Kani ang iyang pagbaklaro nga walay kalambigitan ang mga pulis sa death squad. Yung pangalan nung sabi nyo, 7 tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. Bisan og ipanghimakak na ni Senator Ronald De La Rosa, kanhing PNP Chief ubos sa Administrasyong Duterte nga dili tinuod ang death squad. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV, 1 Mindanao sa Davao City Police Office kabahin sa matud pa, death squad sa Dakbayan. Ang Davao City Police Officer, dili sa amin mag-comment with regards to the death squad, Davao death squad, can going pang investigation. But the Davao City Police Office is open for any investigation. Sa press conference sa House Squad Committee kaganiha, gibutyag ni Representative Bienvenido Abante Jr. nga mauna kini ang insakto nga panahon aron pasakaan og criminal charges si kanhi Pangulong Duterte. Kiniuman ang pag-angkon sa kanhi Pangulo sa existence sa death squad. This admission is significant as it highlights that cases are now ripe for filing against those responsible for the extrajudicial killings during the drug war. Gibutyag sab ni Police Colonel Hector Grialdo Jr. nga gipatawag siya sa opisina ni Representative Dan Fernandez atol sa Quad Committee hearing ug buot pirmahon sa hinimo nga kunungdaan nga affidavit nga mag-supplement sa second affidavit ni kanhi PCSO General Manager Royina Garma aron mapamatud-an ang reward system kuno. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, "Ito ang sasabihin mong statement na ito." While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from the 2 witnesses na at the 2 lawyers ni Garma, si chairman saka ako, and then somebody kilala ko sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So we were discussing yung I think it was number 17 na sinabi ko ito na sabi ni Garma, mako-confirm mo daw yung sa reward system. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po akong alam dyan.
Sara, gibutyag sab ni Senator Cheese Escudero nga sa karon wala pa sila nadawat nga communication gikan sa investigator sa International Criminal Court kalabot sa War on Drugs campaign ni kanhi Pangulong Duterte. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana. Patay ang usa ka 73 anyos nga lalaki human mabanggaan sa usa ka truck samtang patabok sa National Highway sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City. Ang insidente nakuhaan sa CCTV. Ani ang report ni Cyril Chavez. Kini ang kuha sa CCTV gikan sa Barangay LGU sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Aton sa nitabong aksidente sa National Highway. Sa video, kita ang usa ka lalaki nga mitabok sa National Highway pinaagi sa pedestrian lane. Dayon kita sab ang usa ka bongo truck nga nagpadayon lang sa pagdagan hantod. Tungod sa impact, patay ang biktima nga usa ka 73 anyos nga lalaki nga residente sa nasangpit nga barangay. Matod sa Traffic Enforcement Unit sa Kokpo nga nahitabo ang aksidente pasado 1:00 Lunes sa hapon. Gisuwayan pa og dala sa ospital ang biktima apan dead on arrival na kini. Nagsubay sa dalan sa Agusan Highway padulong city proper. Ug sa dihang ditong lugar na banggaan niya dito mismo sa pedestrian lane gyud ang katong biktima. So, tungkol sa impact, na-drag niya ang katong biktima. Nana mismo tunga-tunga sa pedestrian, na-drag niya approximately 4 meters gikan sa pedestrian. Ginayong gikustodiya sa otoridad ang driver sa truck nga usa ka 23 anyos nga lalaki nga residente sa Upol sa Misamis Oriental. Sa investigasyon sa kapulisan, wala kuno na matikde sa driver ang pagtabok sa biktima. Ikaduha po na daw siya nilingi pa daw siya sa tuo, kaya daw na nagbusina pag atubang niya balik sa dalan, nabulaga na daw siya kanay tao. Ug ang ikatulo, kung daw siya alleged daw nga high blood, tukar yang high blood. So matingala may kay 23 anyos pa man. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang atubangon sa driver tungod desidido ang banay sa biktima nga mopasaka og kaso. Sa maong hitabo, nanawagan ang PNP sa mga motorista nga respetuhon ang mga manabok sa pedestrian lane. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nangamatay ang halos 20 ka toneladang tilapia sa Lake Cebu South, Cotabato. Pag-ubos sa oxygen level nga epekto sa baha dala sa trough sa Bagyong Christine ug pagdaghan sa fish cages ang gitudlong hinungdan. Ani ang dugang detalye. Mga layaw ni isda. Way gid bilin, puro gid lutaw na. Pati mga lumot nagrulutaw. Grabe ka gid, Christine. Grabe gid ang halit nga ginbilin mo sa amon ba? Dismayado kining usa ka fish cage operator. Human nahurot og kamatay ang mga nahibilin nga mga binuhing isda nga tilapia sa ilang mga fish cage sa Barangay Poblasyon Lake Cebu South, Cotabato, atol sa pagbisita niini kaganinang buntag. Sumala ni Jose Muyko, ang Deputy Fish Warden sa Office of the Municipal Agriculture Lake Cebu. Gibana-bana ang anana sa halos 20 ka tonelada nga mga tilapia ang nangamatay. Gipanag-iyahan kini sa halos 100 ka mga fish cage operator sa Barangay Poblasyon ug Barangay Bacdodong. Usa sa gitudlong hinungdan ang nasinating pagdaot sa panahon sa milamayng semana nga epekto sa trough sa Bagyong Christine. Ang tubig baha nga nagikan sa kabukiran sa mga lugar ang mipadulong sa maong lake nga may resulta sa posibleng kontaminasyon. Nagkaroon po ng deteriorator yung visual oxygen na sira dahil sa bagyo. Environment na naepektuhan. Kasi yung water source from galing sa ulan, yung rin contaminated. Gawas ni ini, gitudlo sab nga laing hinungdan ang pagdaghan sa fish cages sa maong palaisdaan. Nalukop na kuno ang 70 hectares sa maong lake. Hinungdan nga nag-ubos na sab ang oxygen level ni ini. So, meron na kami land management plan na i-reduce ito of 70 hectares. Ang allowable lang is 35 hectares ang buong lawa ng Lake Cebu ang malagyan ng fish cages. Hinungdan nga nag-emergency harvest ang fish cage operator sa nabiling tilapia aron adunay mapuslan. Ang uban
Nakabaligya apan kasagaran ang ipanghatag na lang. Yung iba na pwede pa gagawing daing, yung mga maliliit, binibigay na lang sa mga yung nasa bukid para hindi naman masayang kasi hindi na rin maibenta halos hihingiin na lang yung presyo. Sa karon, ginatuki pa sa otoridad ang posibleng hinabang nga ihatag sa mga apektado. Lakip na sab ang pagsuta kung pila ang kinatibuk ang danyos sa maong fish kill. Efren Mamak, 1 Mindanao. Ana sa cross-matching stage ang SITG Armama kalabot sa pagpusil patay sa anhi Cagayan de Oro City Cogon Police Station Commander. Sa karon nakatutok ang investigasyon sa usa ka probinsya sa riyon nga gituhang nagikan ang mga sospek. Ari ang report ni Cyril Chavez. Gibutyag sa Special Investigation Task Group Armama nga anaa na sila sa cross-matching stage sa ilang ginahimo nga investigasyon karon sa pagpusil patay kang kanhi Kokpok Cogon Police Station Commander Police Captain Abdul Kahar Armama. Kahinumduman karong bulana walay kaluoy nga gipusil patay si Armama samtang pauli sa iyang balay sa Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City. Matod sa SITG nga ubay-ubay na ang ilang mga ebidensya nga nakuha ug sa karon ila kining gitapok aron mahanay na ang kaso. Gipahigayunan og forensic examination, particular ng ballistics examination. So dire makita ang characteristics sa fired cartridges o fired bullet. Dugang sa otoridad nga usa ka probinsya sa Northern Mindanao ang ilang ginatutukan karon sa investigasyon. Pinaagi na sab sa mga impormasyon nga ilang nakuha. So ang atong SITG Commander, Colonel Salvador Adam, kauban ang hepe sa Police Station 7, anabot na sa sikbit nga lalawigan, partikular na Bukidnon, ay digto lagi naghagpag nagkuhag mga impormasyon. Anaa sa tulo ka mga persons of interest ang ginatutukan karon sa SITG Armama nga posibleng nagpaluyo og mihimo sa mong krimen. May kalambigitan sa trabaho, ilabi na sa kampanya kontra ilegal nga droga ang posibleng motibo sa krimen. Gipaniguro sa kapulisan nga dili sila magpatandog bisa na sa nahitabo sa ilang kabaro. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Bagong atraksyon karon sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City ang usa ka kanal nga dunay mga gibuhi nga isdang koy ug tilapia. Kung paunsa kini gihimo, atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara atraksyon gayod og makabilib ang inisyatibo ni ining mag-uyuan sa Barangay Bulwa nga ilang gibuhian ang mga isda ngadto sa kanal nga anaa sa ilang balay. Karon ginadayo na sab kini. Aniya ang akong report. Mga isdang tilapia og mga mabulukon og patsadang isdang koy. Kini ang imong maabdan ug malantawan sa usa ka kanal sa Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City. Among lugar anaa na himutang sa tuburan sa nasangpit nga barangay nga diretso nakakonekta sa kanal. Kinsa ba magdahom nga ang simpleng kanal nga anaa gawas sa usa ka panimalay dinhi sa Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City ang mahimong puy-anan sa mga isdang koy ug tilapia nga karon usa na sa mga atraksyon dinhing lugar. Si Dodong kinsa ang tag-iya sa balay kung asa nahimutang ang kanal ang nakahuna-huna nga butangan og isda ang lugar. Matod pa niya, higo lamang niya kini gisuwayan og gisugdan pinaagi sa 7 ka mga tilapia. Apan wala damha na naghan kini kung asa karon sobra gatos na ang ihap sa mga isda. Ang mga isda sa kanal dakong parte na kuno sa iyahang kinabuhi ug sa iyahang pamilya. Stress reliever yun ka nang magbiyahe migikan, bisa mo siya nakakakapoy. Ang pag-umangko ni Dodong nga si Ricky na engganyo sab sa inisyatibo ni Dodong. Busa, siya sab nagbuhi og mga isdang koy sa maong kanal nga karon usa na sa mga nagpanindot sa lugar. Sa una ako alang gitistingan og mabuhi ba siya, tapos pagkadugayan nabuhi man, ako wala nang gibutang tanan akong koy diri kay para less pod sa kurente sa balay. Oo, tapos nagko na sila, kalingawan na namo. Apan sa pangutana, kung paunsa ba nabuhi ang maong mga isda, bisan pa man nga anaara kini sa kanal, kini ang ilang sekreto. Importante hinlo.
Oh, gapon nagindo mi gapon gi pangkuan ako gitong mga napagani kami nga bilin. Kuan ang ginako ni sila kanang mga plastic. Gawa sa pagpanglimpyo sa kanal o sasab sa nakatabang nga nanaghan og nabuhi ang mga isda, ang natural nga tubig nga ginagawa sa tubod nga anaa duol sa maong kanal sa kabahin sa barangay LGU. Dako ang ilang kalipay sa nasangpit nga atraksyon sa lugar. Labi pa nga nakita gyud ang inisyatibo sa katawhan sa ilang barangay. Hinautunta nga ato kining ampingan, ato kining alagaan tungod kay gasa kini gikan sa atong kahitasan ug dako kayo ning kanabang-tabang uno sa mga residente. Sara basta adunay diskarte og porsigido bisan kanal mapahimuslan ug nahimo pang bagong atraksyon sa lugar. Unta pamarisan sa uban ang gihimo sa mag-uyuan aron makahatag og kalambuan sa matag komunidad. Sara. Tama gayud ka na og daghang salamat, Cyril Chavez. Samtang traffic rerouting scheme nga ipatuman sa mga sementeryo sa Davao City karong kalagkalag, gihan ay nasa Davao City Transport and Traffic Management Office kon CTTMO. Epektibo kini sugod karong Nobyembre 1 ug 2. Ani report. Gipagawas na karon sa Davao City Transport and Traffic Management Office kon CTTMO ang traffic plan alang sa pag-obserba sa kalagkalag sa Davao City. Sa mga mobisita sa San Pedro, Forest Lake, Orchard, Masonic, Wireless ug Roman Catholic Cemeteries, one-way traffic gikan sa Father Selga kanto Torres padulong sa Circumferential Road. Ang padulong sa San Pedro ug Forest Lake didto moagi sa Jade Street, dayon left turn sa Turquoise Street. No entry ang Father Selga corner Circumferential Road. Hugot sab nga gibawal ang parking at tubangan sa sementeryo. Ang kining atong kanto Torres o Father Selga is regulated. One way na siya. Padulong dito sa Jade Circumferential. Ang katong adto sa San Pedro Memorial Park is mulipton sila ngadto sa Jade Street. Then diretso na sa entrance sa San Pedro Memorial Park kay katong ilang main entrance mahimo na to siyang exit. Sa Chinese Cemetery, one way ang Sarenas Road kanto Gahol Street hangtod sa kanto Bakaka Road. Ang mobisita sa maong sementeryo muagi sa JP Laurel Avenue, mag-right turn sa Gahol Street ug right turn sa Sarena Street. Sa Davao Memorial Park, ang outer lane sa MacArthur Avenue padulong south ang agian sa mosulod sa sementeryo. Samtang ang duha ka inner lanes alang sa motorista padulong sa south. Mag-allocate sab ang CTTMO og sidewalk alang sa mga tawo nga mosulod sa Memorial Park. Ang atong gihimo nga traffic plan diha sa Davao Memorial Park is doon na tayo dedicated lane, katong outer lane para sa mga sakyanan nga musulod dito murayton sa Davao Memorial Park. Naapo tayo dedicated nga pedestrian pathway para sa mga tao nga mulakaw padulo pasulod. Ang mga vendor ibalhin sa atubangan sa northbound sa Memorial Park. Katong mga vendors nga naa sa right portion mismo dito sa kilid padulong dito sa Davao Memorial Park is gibalhin nato diri sa Pikas para walay mga sakyanan nga muhunong na mopalit og bulak, mopalit og kandila. Sa Buhangin Memorial Park, one way gikan crossing Milan Buhangin hangtod sa kanto Mamay Road. No entry sab ang Kabantian Jehovah Road. Ang maong traffic plan ipatuman sugod Nobyembre 1 hangtod Nobyembre 2. Ana sa 274 ka traffic personnel ang ipakatag alang sa mga sementeryo. Mihangyo ang CTTMO sa katawhan nga kung pwede sayo nga mobisita sa ilang minatay aron malikayan nga magdasok sa mismong adlaw sa kalagkalag. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Ipasalig sa mga flower vendors sa General Santos City nga magpabili ng ilang presyo sa baligyang bulak bisan misaka na ang presyo sa ilang supplier. Ilang diskarte, minusan ang gidaganon sa bulak sa matag flower arrangement aron makaginansya. Ani ang dugang detalye. Pipila ka adlaw una ang kalagkalag, naghimo na og mga ready-made flower arrangement ang ubang mga flower vendor dinhi sa Purok Masagana, Barangay Isidro, General Santos City. Karong ordinaryo pa lang nga adlaw,
Ilang gibutiyag nga misaka na kuno ang presyo sa kinilo nga bulak nga ilang kumpra sa ilang supplier. Sama sa chrysanthemum nga kaniadto mapalit lang sa 150 pesos per kilo. Apan karon muabot na sa 300 pesos matag kilo. Katunga ang nagtaas sa atong sa ordinaryong adlaw kaysa karong nga undas ang tubo niya kalahati. Nagpataas na kuno ang supplier sanglit taas na sab ang presyo sa ilang ginakuhaan sa bulak gikan sa mga planter sa Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. Kaya nagasaka po ng planter, so ang supplier dire, siyempre pagkumpra nila dito, itaas naman po din. Mag-plasing po sila pag-supply dire, kaya siyempre krudo nila. Apan imbes na taasan sab ang presyo sa bulak sa mga vendor, magpabiling ubos kuno gyapon ang ilang presyo. Kini aron dili mabugatan ang mga mamalitay. Ilang diskarte, kuhaan ang gidaghanon sa mga bulak sa usa ka flower arrangement aron makaginansya gyapon. 50 lang yapon. Pero kung nung undas, ibaligyan ninyo? 50 lang yapon pero nagabawas kami sa details. Pasane, 50 ni siya, dagat pa. Pag-abot sa undas, magbawas na kami. Medyo gamay na lang ang bulak. Pero 50 yapon. Kauban si Gary Balantay sa kamera, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka lalaki ang gipusil patay sa wala pa mailing sospek sa poblasyon sa Iligan City. Dead on the spot ang biktima human gipusil niadtong Domingo sa gabi sa poblasyon sa Iligan City nga duol lang sa police station. Sa investigasyon sa kapulisan, doon na kunoy gipalit ang biktima sa lugar dihang gipusil sa wala pa mailing sospek sulod sa tulo ka higayon nga hinungdan sa kamatayon niini. Paspasab nga misibat ang sospek sakay sa motorsiklo. Wala naginganlan sa kapulisan ang 30 anyos nga biktima nga taga Tubaran, Lanao del Sur. Dako ang pagtuo sa kabanay niini nga rido ang motibo sa pagpatay. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa buong kaso. Moabot sa 1.8 million pesos ang danyo sa sunog sa usa ka hardware sa poblasyon Montevista, Davao de Oro. Sa inisyal nga impormasyon sa Montevista Fire Station, naitabo ang sunog banda alas 5 kagahapon sa hapon. Hinuon walay natalang samdan sa insidente. Sa karon nagpadayon na investigasyon sa mga kabumberuhan sa hinungdan sa sunog. Giba na badang ana sa 1.8 million pesos ang danyos tungod sa maong sunog. Nakalingkawa sa ilang kapildihan, pinaagi sa ilang fourth quarter rally batok sa LPU Pirates ang Mapua Cardinals. Full bahinam ang dula tali sa Mapua Cardinals batok sa LPU Pirates. Nakasugakod ang Cardinals ilang talagsaong fourth quarter rally batok sa LPU Pirates sa final score nga 69-68. Ang rookie nga si Lawrence Mangubat ang nag-score sa nabiling 5 minutes sa dula nga naghatod sa kadaugan sa Cardinals. Hinungdan nga nalikayan niini ang kapildihan unta bisan og labaw og 16 points ang LPU sa third quarter. Mao na kini ang ikalima nga winning streak sa Mapua Cardinals. Kapuso artist E.A. Guzman ug ang Queendom Divas nga sila si Marian Osabel, Hannah Persilas ug Jessica Villarubin gi-explore ang kultura ug mga pagkaon sa Malita, Davao Occidental. Nakisadya sab sila sa 9th araw ng Davao Occidental. Atong silipon sa report ni Kent Abrigana. Sa probinsya sa Davao Occidental, makita ang mga makahinganghang nga bukid ug maanindot nga coastline. Busa, wala gipalampas nila Kapuso stars E.A. Guzman ug Queendom Divas nga sila Marian Osabel, Hannah Persilas ug Jessica Villarubin ang mabisita ang probinsya, partikular ang lungsod sa Malita. Dini sa Museo Malitanyo, makita ang kultura sa mga taga-Malita kung asa na imutang ang mabulokong kultura sa lungsod. Alam nyo ba na ang pangalang Malita ay hango sa salitang Espanyol na maleta na ang ibig sabihin ay suitcase? Ayan nga, my love. Pinaniniwalaan na habang tumatawid sa Sapa si Don Mariano Peralta, isang veterano sa Spanish-American War, ay naanod ang kanyang dala sabay sigaw ng maleta. Kinakala ng mga naninirahan doon na Malita ang tawag sa kanila. Gibida sa maong museum ang mga sinina o gamit sa nagkadaiyang ethno-linguistic tribe sa probinsya.
Sa mga nasagap kong balita, isa sa mga early inhabitants ng Malita ay ang mga taga-Kulo, Blaan, Manobo, Maguindanao, Sangil tribes na pinaniniwalaang galing sa second wave of Malays na nag-migrate sa Mindanao mula sa iba't ibang lugar sa Southeast Asia. Gawa sa abunda nga kultura. Giila sa Davao Region isip usa sa mga producers sa isda, saging ug lubi ang Davao Occidental. Busa matag bulan sa Oktubre, ginaselebrar ang araw ng Davao Occidental. Isip pagpasalamat sa abunda nga ani. Human sa ilang tour sa museum, gitalawan usab sa Kapuso Stars ang pipila sa mga ginapasigarbong pagkaon sa probinsya, sama sa puto kasava ug Bicol latik. Natin to. Hindi mo pang commercial. Ngayon, gumaganon pa yung latik. Kuya, kung namin latik, gumaganon pa yung latik. Tapos bigla ngayon kakainin na ngayon ganun. Oh my God. Nakisadyaw usab sila sa mga taga Davao Occidental alang sa 9th araw ng Davao Occidental. Medyo nababad kasi ako, attorney. Very happy! Indot, nga nalibay dyan may happy kayo ni. Ang dami namin natutunan about sa Malita, dun sa museum. Yes. Tsaka ang init ang pagtanggap ng taga-Malita sa amin. Ay, grabe. Ang sarap ng pagkain. Ano yung favorite nyo? Yung biko at saka yung... Puto kasaba. Puto kasaba. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa atin ng mga kapuso natin na taga Malita, Davao Occidental. Happy 9th araw ng Davao Occidental! Kauban si Joe Pascual sa kamera. Kent Abrigana, One Mindanao. Gipasidunggan sa 2024 Catholic Mass Media Awards ang GMA Regional TV 1 Mindanao sa gihatag nining special citation isip Best News Program. A special citation is given to One Mindanao, GMA Regional TV. Usang 1 Mindanao sa 7 ka programa ug special sa GMA Integrated News ug GMA Regional TV sa finalists sa nagkadiyang kategorya sa 46th Catholic Mass Media Awards. Og gipasidunggan gayud kini og special citation isip Best News Program sa mong award-giving body. Ang 1 Mindanao ang pinakaunang unified newscast sa Tibok Mindanao sa GMA Regional TV. Lakip sab sa gipasidunggan ang mga programa sa GMA Network nga mao ang Kapuso Mo Jessica Soho isip Best Public Service Program. Agripreneur isip Best Adult Cultural Program. The Voice Generations isip Best Entertainment Program. Lilet Matias Attorney at Law isip Best Drama Series Program ug Magpakailanman isip Best Drama Series Program Special Citation. Ang CMMA giorganisa sa Archdiocese of Manila ug ginapasidunggan ang mga programa sa radio, print, advertising, television ug film. Daghang salamat kaninyo mga kapuso sa Mindanao sa inyong padayong pagsalig ug pagsuporta sa One Mindanao. Mga kapuso, 57 days na lang, una ang Pasko. Kung mga mo lang balita sa Mindanao, karong adlaw, mamahimo ninyo kining makita pag-usap pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.